Mga kabayan, sa wakas, tukoy na ng PNP kung saan nagtatago itong kontrobersyal na pastor ng KOJC na si Apollo Quiboloy. Malaki umano ang posibilidad na nagtatago sa ilalim ng lupa ang leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang sinabi ni Police sa Regional Office Director General Nicolas Tode III kasunod ng ginawang pagsalakay at paghalughog sa 30 ektaryang compound ng KOJC. Ayon kay Torre, sa lawak ng compound ng KOJC, hindi malayong may secret tunnel ito para sa kanilang seguridad. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP na si Jean Pajardo, meron silang nadidetect na sign of life sa ilalim ng lupa sa loob ng KOJC compound gamit ang kanilang high-tech na gadget o radar at naniniwala silang dito nagtatago si Quiboloy. Ayon pa sa PNP, malapit na nilang masakote ang pastor kung saan ay tanging lagusan na lang o entrance ng tunnel ang kanilang hinahanap. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Sinabi rin ng PNP na mayroong isang lugar o bahagi ng KOJC na binabantayan nila at doon sila nakapokus para siguraduhin hindi makakawala o makakatakas itong si Quiboloy. Naniniwala rin ang PNP na ginagamit ni Quiboloy ang kanyang mga miyembro para gawing human shield upang hindi basta-basta makapaghalughog ang mga pulis habang nagre-ready naman itong kanilang leader sa pagtakas. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi ko po pwedeng sabihin yon. Pausap ko lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Sa isang kumakalat na video at trending sa social media, ipinakita ng isang concerned citizen ang structure ng kingdom ni Quiboloy at tila isang entrance o exit ng tunnel ang makikita kung saan ito ay patungo o konektado sa Davao Immigration. Tingnan nyo to viral na video kung saan chinek niya po sa Google Map itong KOJC at mukhang may nakita siyang pintuan. Tapos yung pintuan na to ay tatagos po dito sa Davao Immigration. Alright, just a concerned citizen here. So all this news about Quiboloy and the PNP searching for him, it got me interested. So I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that. It's definitely underground. It's a huge entrance. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. So I don't know. I hope the PNP were able to check this area out, and if not, I hope it helps them figure something out. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na nagtatago nga sa ilalim ng lupa ang wanted na pastor ng KOJC na si Pastor Apollo Quiboloy? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. Malaki ang paniniwala ng Philippine National Police na nagtatago lamang sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound si Apollo Quiboloy. Bukod sa mga natatanggap na impormasyon ng PNP, gumagamit din sila ng radar sa paghahanap sa leader ng KOJC.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang naturang gadget ay ginagamit ng PNP sa panahon ng kalamidad upang malaman kung mayroong signs of life sa ilalim ng lupa. Aniya, mayroong partikular na lugar sa loob ng KOJC compound na na-detect ng radar kaya't doon ang konsentrasyon ng paghahanap ng mga pulis. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi ko po pwedeng sabihin yon. Pausap ko lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Itinanggi din ng PNP ang paratang na umabuso ang mga pulis at gumamit pa ng tear gas sa isinasagawang operasyon sa KOJC compound. I'm sure alam niyo po yon, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata, ay wala pong katotohanan yon na galing po yun sa tear gas. And in fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Ang mga miyembro anya ng KOJC ang unang gumawa ng gulo. Sa katunayan, 7 pulis ang nasugatan dahil sa ginawang pananakit ng mga miyembro ni Kibuloy. Dinodokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na desperado na ang ibang miyembro ng KOJC. May nakuha umano silang video kung saan makikitang sinasaktan ng mga ito ang kanilang kapwa miyembro upang isisi sa mga pulis. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Kaugnay nito, tiniyak ng PNP na magsasampa sila ng panibagong kaso laban kay Kibuloy at sa mga miyembro nito. Kaaralan na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng pwedeng isampang kaso at sino-sino po ang dapat papanagutin dito sa kaso po ng possible human trafficking if not sa illegal detention, with respect po doon sa dalawang na-rescue natin, doon sa ginawang pananakit sa mga pulis po natin na nagresulta ng mga injuries. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na magsasagawa ng dispersal ang PNP sa barikada ng KOJC members na nakakaapekto na sa mga motorista. Yun dito sa harapan ng JMC College at malapit ito sa compound ng KOJC. Maluwang na itong lugar kung saan nagsagawa ng rally o prayer rally itong mga KOJC members kanina. Pero sa bandang unahan, malapit naman sa entrance papasok sa Davao Airport ay mayroon pang mga sasakyan na nakaharang doon kaya hindi pa rin makadaan dito ngayon ang mga motorista. Pero itong mga heavy equipment, yung mga train dito malapit sa JMC College ay inalis na ng mismong nagrally kanina. Sa huli, unti-unti na rin nagsialisa ng mga rallyista at iniba naman ng mga pulis ang itinayo nilang stage. Simula pa noong gabi ng linggo nang harangan ng mga rallyista ang kalsada bilang protesta sa paghalughog ng mga pulis sa KOJC compound. Nagbarikada sila at naglagay pa ng mga sasakyan at heavy equipment kaya hindi madaan o madaanan ng mga sasakyan ang 2 lane ng kalsada. Nagsagawa sila ng programa at nanawagan sa pagbitiw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binatikos rin nila ang paggamit umano ng PNP ng matinding puwersa para hulihin ang kanilang lider. Samantala nanawagan naman ang kampo ng KOJC kay Pangulong Marcos Jr. na ipatigil na ang operasyon ng mga pulis sa kanilang compound. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, labag sa batas ang operasyon dahil hindi umano kasama sa pagsisilbi ng arrest warrant at paghalughog sa lahat ng sulok ng compound. We are urging the President of the Republic of the Philippines to stop this. We are demanding from the Philippine National Police not to continue this illegal operation.
Sa isang panayam naman kanina, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na batas ang dapat masunod at dapat pairalin ang legal na proseso sa kaso ni Kibuloy. Samantala, nanawagan din ng KOJC sa mga pulis na huwag ituloy ang planong sirain ang umano'y bunker na sinasabing pinagtataguan ni Kibuloy sa loob ng JMC College building. Nag-i-install sila ng bomba po doon para basabog daw at ma-destroy yung bunker daw na sabi nila. Okay, ito po yung aerial view nung ginagawa pa lamang po mga minamahal ang kingdom. So hindi pa po nabibuild ang kingdom. So meaning mga minamahal, yung Lagusan baka posibleng nasa kingdom ni Kibuloy. Tingnan nyo ulitin natin yung video kung saan pinoint out niya na parang ito ba yung secret tunnel papuntang hangar sa Davao Immigration. Tingnan niya, panoodin natin. I-close natin, panoodin natin ulit. Damnamin natin ang binitawan niyang salita. I think AI po yung boses. Kumbaga tinranslate lang na para maging boses English. So pinoprotektahan niya din ata yung kanyang pangalan. Anyway, continue. Yan. All right. Just a concerned citizen here. So all this news about Kibuloy and the PNP searching for him, it got me interested. So I decided to check out the KOJC compound on Google Maps. And I noticed something peculiar. So look at this. What does this area look like to you? This one. Doesn't that look like an underground tunnel entrance? Look at that. It's definitely underground. It's a huge entrance. And if we zoom out, it's a straight path from there going all the way to the airport hangar. So I don't know. I hope the PNP were able to check this area out, and if not, I hope it helps them figure something out. Tapos makikita nyo din mga minamahal, dito sa may gilid, may hangar talaga. Yung KOJC, yung kingdom. Yan yung daanan, yung may kulay white, daanan ng plane. 'Di ba? Kung secret tunnel man yan, ganun din. Kasi tingnan nyo, straight path din. Pampunta mga minamahal sa tawag dito, hangar. 'Di ba? So, wala naman pong masama kung tawag dito tingnan ng PNP, and I hope na it will helps kasi yung binigay ni Arlene Stone na info dito sa sa PNP, sarado na po siya. Sarado na. Hindi na po siya wala na pong Lagusan doon. Wait lang, i-play natin ulit yung video ni Arlene Stone kung saan mayroong nakitang heartbeat. Regalo ko sa inyo ngayong Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas sa lahat ng ating mga viewers. Ito guys, ito yung mapa. Close in na map sa compound ni Kibuloy. Ito yung JMC. And sa first floor po nito, andito yung mga kwarto ng pastoral at kwarto ni Kibuloy. At yung admin, andito din. Asan ba yung heartbeat, guys? Ito yung tinatawag nila na Heart of David sa grupo ni Kibuloy at ni Kibuloy. Ito yung Heart of David. Nakita nyo guys, itong circle na itong may arrow dito. Ito yung Heart of David na sinasabi. Diyan nila na manmanan itong 8 heartbeats na it's highly likely na yung 8 heartbeats na yon, sila yon ni Kibuloy, at dahil dinamay nila si Stephanie dito sa pagtago-tago nila, kaya naging 8. So ngayon, saan yung pwedeng entrance nito? Before yung entrance ng mga underground ni Kibuloy ay nasa kwarto lang ni Stephanie at kwarto niya. Pero hindi po natin alam ngayon na nagbago na. According to our sources po, nahirapan yung ating PNP. So ngayon, what we can do is to help out. Sabi ko nga sa inyo, may pinadala tayo na asset
to help out the operation. So hopefully, magiging help. So anyway, yan, 'di ba? So yung heartbeat na namataan 30 meters away is yung tinutukoy ni Arlene Stone, yung lagusan is nandoon sa kwarto ni Kibuloy at ni Stephanie. Pero dahil hindi na nga po, wala na kasi nung ni-raid yung compound, wala pong nakitang lagusan doon, door, walls, sa likod ng furniture, wala naman pong nakita mga minamahal. So basically, bago na po yung lagusan. Or nandyan pa din, mayroon ding tunnel dyan na connected doon sa Kingdom. Pero baka yung pinaka-main tunnel doon is nasa loob ng Kingdom.